Dear Kuya Bono, 8 years ago ay nasalang ako sa sitwasyon na makakasal na ako sa wakas. Magiging legal na akong asawa ng lalaking gusto akong pakasalan. Ang edad ko noon ay 32 at may dalawa ng anak mula sa lalaking minahal ko pero hindi ako napakasalan. Noong hindi ko pa nakilala ang ama ng mga anak ko ay pangarap ko ring makasal, makapagsuot ng trahe de boda at magmarcha sa aisle na napapalamutian ng mga sariwang bulaklak sa simbahan. Pero ang pangarap na ito ay daglian kong binitawan nung mahulog na ako kay Brandon dahil siya ay asawa na ng iba. Pero noong 2016 nga, ay dumating naman ang pagkakataong yon na pwede pa rin akong makasal. Ang problema lang ay kung dapat ko ba siyang pakasalan. Laki ako sa hirap at dumaan sa masalimuot na buhay pero kilala ko ang sarili ko. Kahit kulang ako sa talino, alam kong mabuti ang kalooban ko. At kahit may malaki akong pagkakamali o pagkakasala sa Diyos, alam kong may dignidad pa rin ako at hindi tama na magpakasal ako dahil lang sa kailangan ko ng legal ng asawa at pinangarap ko ang makapagsuot ng trahe de boda. Makasalanan ako, oo, tanggap ko yon, pero ang matawag na desperada, baka pwede kong maiwasan dahil hindi lang ako ang magdadala nito kundi maging ang mga anak ko. "22 years old ako. Masayang-masaya na ako na nakapagtrabaho ako bilang sales lady sa Broadway Gems sa SM Mega Mall. Dahil ang pinakamataas na level ng edukasyon ko lang ay first year college at hindi na ako nakapagpatuloy. Hindi maayos ang pamilya ko. Si Papa, may ibang asawa at kapitbahay lang namin sila sa Mandaluyong City. Isa itong pamayanan na hindi naman matatawag na squatter pero dikit-dikit ang mga bahay at masisikip ang mga kalsada. Kasama ko noon si Mama sa inuupahan naming bahay na si Papa pa rin ang nagbabayad. Si Mama kasi maraming bisyo. Iyon ang numero 1 dahilan ng pag-iwan sa kanya ni Papa. Sugal, alak, droga, at iba pang illegal na gawain gaya ng cybercrime. Nagpapashow sila ng mga batang babae at lalaki sa internet. May mga client silang taga-ibang bansa. Doon na sa kote si Mama. Dahilan para makulong siya. At noong litisin siya ay patong-patong pala ang kasong kinasasangkutan niya kaya't hanggang ngayon ay nasa kulungan pa siya. 19 years old na ako nang makulong si Mama at sa totoo lang Kuya Bono ay hindi ko yun ikinalungkot dahil sabi nga ni Nanay Mercy, mas makabubuti na yon para kay Mama. Kapitbahay namin si Nanay Mercy. Hindi namin kadugo pero mas itinuring ko pa siyang ina dahil napakabuti niya sa akin. Noong matino pa si Mama ay naglalabada siya kay Nanay Mercy. Mag-isa lang kasi si Nanay Mercy sa kanyang bahay. Isa siyang byuda at may 2 anak, sina Lani at Kuya Herson, ngunit parehong nasa abroad. Dati ay ako ang nagdadala ng mga nilabhan ni Mama kay Nanay Mercy kaya nakilala ko siya. Mayroon siyang arthritis noon pa kaya hindi siya nakakalakad ng malayo kaya naman kapag may kailangan siyang bilhin ay ako ang kanyang tinetext. Noong makulong si Mama, gusto ni Nanay Mercy na sa bahay na lang niya ako tumira. Doon daw ako sa kwarto ni Lani na bunsong anak niya. Pero tinanggihan ko dahil mayroon kaming hindi magandang kwento ni Lani. Mas matanda ng 2 taon sa akin si Lani pero hindi siya nakakakuha ng respeto sa akin dahil
Mga bata pa kami ay talagang masama na ang ugali niya. Hindi ko alam kung saan niya namana ang masamang pag-uugali niya dahil ang kanyang ina naman na si Nanay Mercy ay napakabusilak ng kalooban. Noong 16 years old na ako, 18 na si Lani, na-in-love ako kay Jed, kabarangay din namin. Si Jed ang first love ko, Kuya Bonong. 17 siya noon at hindi pa siya ganon ka-mature. Inakit siya ni Lani. May nangyari sa kanila at blinakmail siya ni Lani. Sa ngayon ay nasasabi ko na hindi ko dapat iniyakan ang pagkaagaw sa akin ni Jed dahil in the first place, kung talagang mahal sana ako ni Jed ay hindi niya maiisipang pumatol sa iba. Pero noon talaga, Kuya Bono, na ako'y 16 pa lang, sobra akong nasaktan at sobra akong nasuklam kay Lani. Ayoko nang sundin si Mama noon kapag inuutusan niya ako maghatid ng labahin kina Nanay Mercy dahil makikita ko lang doon ang anak niyang si Lani. Ganon ka kiri si Lani noon. Lahat ng lalaki magustuhan niya, siya ang lalapit at gagawin ang lahat upang maangkin niya ang lalaking yon. Kahit pa magdaragdag lang yon ng kahihiyan sa kanyang napakabuting ina. Pero ang buhay, Kuya Bono, ay tunay na misteryoso. Yung ganong gawin ni Lani noon, maiisip mong mamalasin siya. Kabaliktaran dahil napakayaman ni Lani ngayon sapagkat nakapag-asawa siya ng mayamang Hapon sa edad lang noon na 22. Samantalang ako na matino at mabait noon, naghihirap at walang matinong relasyon. Hanggang sa hindi pa sinasadyang mahulog ako sa isang lalaking pamilyado na. So nagkabaliktad kami ni Lani. Siya na makiri sa mata ng mga tao, naging matino dahil nakasal ng legal. While ako na akala nila'y matino, ay kabit pala ng lalaking may asawa na. Nakilala ko si Brandon sa Broadway Gems kung saan ako nagtatrabaho noon. Suki namin siya ng mga accessories na pangbabae. Halos linggo-linggo noon, Kuya Bono, ay bumibili siya at ako lagi ang hinahanap niya dahil yung mga nire-recommend kong items daw ang talagang nagugustuhan ng anak niyang si Bea. Nung birthday ni Bea, pasara na kami noon ay humabol pa siya dahil isa daw sa mga regalo niya sa anak niya ang headband na request sa kanya ni Bea. Nung malaman kong birthday ng anak niya, casual ko lang sinabi na, "Pakisabi sir, happy birthday sa kanya." "Sure, makakarating." Sagot niya pero napatitig siya sa mukha ko habang sinusupot ko ang binili niya at muli siyang nagsalita. "You know what? Ano kaya kung sumama ka sa akin para ma-meet mo si Bea? Total, magsasara naman na kayo, di ba?" "Ay, huwag sir, nakakahiya." "Walang ibang tao doon, Novi. Kami-kami lang kasi ayaw ni Bea ng party. Sama ka na. Then ihatid na lang kita sa bahay mo." Napilitan akong sumama, Kuya Bono, pero sa kotse pa lang ni Brandon ay nasabi niya na sa akin na pagpasensyahan ko na lang daw si Bea kapag hindi niya ako nagustuhan. Ipinaliwanag niya sa akin na may Down syndrome si Bea at hindi niya napipigilan ang magpakita ng disgusto sa isang taong hindi talaga niya gusto. Pero swerte ako dahil nagustuhan ako ni Bea, as in gustong gusto ako. Umiyak pa nga siya nung kailangan ko nang umuwi at para lang matigil na siya sa pag-iyak ay isinama siya ni Brandon sa paghatid sa akin. Napilitan din si Brandon noon na ipasok sa masikip na kalsada sa aming barangay ang kanyang kotse dahil gusto daw makita ni Bea ang bahay ko. Ang tagal nga namin sa kalsadang iyon dahil nga masakip at marami pang mga sasakyan at mga tao. Kahit ayaw ko din, sana ay napilitin na rin akong ipakita ang tirahan ko sa kanila, yung kwartong inuupahan ni Papa para sa amin ni Mama.
Pero that time ay nag-iisa na ako sa kwartong yun dahil nakakulong na si Mama. "Your house is too small and so dark." Komento pa ni Bea noong nasa loob na sila ng place ko. Dinugtungan pa niya ito ng, "You stay with us na lang. Get your clothes and live in my house." Ito ang tila utos na sinabi ng bata noon pero syempre, imposibleng mangyari yun dahil nagsasama pa noon sina Brandon at ang misis niyang si Ate Reyna. Hindi na nga lang sila maayos noon. Kaya nga wala si Ate Reyna nung birthday ni Bea dahil nasa conference daw siya sa Hong Kong. Malaki ang bahay ni Brandon. Maganda pa ang disenyo ng loob at labas. Ang pagtirahan sa ganong klaseng tahanan ay isa lang sa mga pangarap ko. Kasama din sa pangarap ko ang makapagtapos ng pag-aaral, maging successful, makarating sa ibang bansa. At wala sa pangarap ko ang maging kabit ni numan. Pero hindi ko ito naiwasan dahil sa pagdaloy pa ng mga araw noon ay naging malapit kami ni Brandon sa isa't isa. Nahulog ako sa kanya at nabulagan ng pag-ibig. Hindi ko man naranasan ang tumira sa malaking bahay ni Brandon subalit naging tahanan namin ang isang magandang 3-bedroom condo unit sa Pasig City. 4 na taon na kaming magkakilala ni Brandon noon bilang magkaibigan, Kuya Bono, pero walang special na relationship. Bigla na lang nangyari yung isang gabi sa loob ng kotse niya. Hindi sinasadyang mahawakan niya ang kamay ko, nagkatinginan kami at kasunod nun ay naghalikan na. At ang halikang yon ay natuloy sa pag-angkin niya sa akin nung gabi ding yon sa motel na una naming nadaanan. Makaraan ng ilang buwan, inaya na ako ni Brandon na magsama sa kondo na nabili niya at doon na kami iligal na nagsama. Nagbunga din ang dalawa ang aming bawal na pagsasama ng 6 na taon, Kuya Bono, bago nagdesisyon si Brandon na itama na daw namin ang mga pagkakamali namin. Sa madaling salita, kailangan na naming maghiwalay. Ang pangunahing dahilan ni Brandon noon ay ang pamilya niya, asawa at mga anak. Dati, noong una kong makilala si Brandon ay magulo ang relasyon nila ng kanyang misis. Nakukulangan daw si Brandon sa atensyon na ibinibigay ng kanyang asawa sa kanya at sa 2 anak nila. Lalo pat special child nga si Bea na panganay nila. Competitive na babae ang asawa ni Brandon, si Ate Reyna. Career woman at hindi nito pinansin ang matagal ng hiling ni Brandon na tumigil na sa pagtatrabaho at maging full-time homemaker na lang. Ito din ang dahilan kung bakit nagloko si Brandon at ako ang kanyang nasumpungan. Guwapo, mabait at responsableng lalaki si Brandon, Kuya Bono, pero hindi ko rin pwedeng itago yung katotohanan noong nagsisimula pa lang ang aming pagsasama sa kondo ay nakukonsensya siya. Pinaglabanan lang niya ang pagkurot ng konsensya niya at sinikip niyang gampanan din ang tungkulin niya sa akin. Sa totoo lang naging maligaya kami, Kuya Bono, pero sino pa kaya sa inyo ang kikiligin kung ikukwento ko ang mga sweet moments namin alam niyo namang bawal ang aming relasyon? Baka nga sa halip na kiligin kayo ay mandiri pa kayo sa akin. Nabulagan ako, Kuya Bono. Minahal ko si Brandon kahit alam kong mali. Nakilala ko siya ng lubos. 4 na taon kaming naging magkaibigan muna at kulang 6 na taon kaming nagsama sa kondo bilang illegal na mag-asawa. Noong mga anak ko, pakiramdam ko ay kompletong pamilya kami. Kahit na madalang siyang matulog sa kondo.
Araw-araw siyang dumarating pero hindi siya nagtatagal. Nasanay na rin ako sa ganun dahil nga may legal siyang pamilya, may tunay siyang tahanan na kailangan niyang uwian. Nakakatulog lang si Brandon sa condo noon kapag nag-out of town ang misis niyang si Ate Reyna dahil sa kanyang trabaho. Pero nung isilang ko ang pangalawang bunga ng aming pagkakasala ay tumigil na sa pagtatrabaho si Ate Reyna, ang misis ni Brandon, at nagsimula ng umayos ang kanilang pagsasama. Para kay Brandon, kahit hindi siya nagsasalita ay alam kong katuparan yun ang kanyang matagal nang ipinagdadasal. Noon naman na ako natakot sa magiging kahihinatnan ng aming pagsasama. Naroon yung mga tanong na anong mangyayari sa amin ng mga anak ko? Paano na kami? Nahihiya akong isatinig kay Brandon ang pag-aalala ko noon, Kuya Bono, dahil sa totoo lang, inako ko din ang kasalanan ko, ang pagkakaroon namin ng relasyon at natural, hindi ako pwedeng pumalag kapag sinabi niyang aayusin na niya ang kanyang pamilya. Ang kapal ko naman kung gagawin ko yon. Kaya Kuya Bono, matapos ng ilang gabing kakulangan sa pagtulog dahil sa pag-overthink ay nagdesisyon na rin ako. Kakayanin kong buhayin ang dalawang anak ko kung tuluyan na kaming tatalikuran ni Brandon. Kaya lang Kuya Bono ay nasorpresa ako ng sobra sa pagdating ni Ate Reyna sa kondo. At hindi siya galit. Naglambing pa nga siya sa panganay kong si Cindy na noon ay 3 taong gulang pa lang. Bless ka kay tita. Sabi pa niya noong mapaupo ko siya sa sofa. Chill na chill siya Kuya Bono samantalang ako ay parang lulubog sa takot at kahiyan sa kinatatayuan ko. Matapos niyang laruin saglit si Cindy ay tumingin siya sa akin at sinabing umupo ako sa tabi niya. Sinunod ko siya. Novi, don't worry. Hindi ako ganun kagalit. Yes, may konti, pero kaya kong kontrolin kasi in the first place ay kasalanan ko rin. Napakabata mo pa pala kaya naman hindi rin kita masisisi kung nagkamali ka sa decision mo. Ito ang unang salita niya. Saglit siyang lumingon sa mga anak ko. Nasa crib noon si Jariel na bunso ko at si Cindy naman ay naglalaro sa tabi ng crib ng kapatid niya. Ang mga batang ito, wala naman sana sa iyo kung hindi mo pinatulan si Brandon, di ba? They're so cute at wala silang kasalanan para mag-suffer sa mga pagkakamali natin. Hindi ako nagsasalita Kuya Bono, nakinig lang ako kasi napaka-decente niya. Yung paraan niya ng pagsasalita, pati boses niya, diction, everything talagang napaka-edukada. But Novi, kailangan nating itama yung mga pagkakamali natin. Sana huwag ka na mag-object para maging smooth ang lahat. I know may mga anak ka and they need your support. But this time, hindi ko maipapangako na kagaya pa rin ng dati ang maibibigay ni Brandon sa'yo kasi gagastos kami ng malaki para sa pagpapagamot niya sa Amerika. Napakunot noo ako sa narinig ko. Pagpapagamot ni Brandon sa Amerika, umuugong yun sa utak ko. Hindi mo alam, di ba? At ayaw din niyang ipaalam sa'yo pero I know, Novi, na kailangan mo itong malaman. Brandon has cancer. Actually, 3 days na sa St. Luke's. Ayaw niyang magpunta ng US para magpagamot. Ang sabi niya, yung perang gagastusin ay ilalaan na lang sa future ng mga bata, including your kids, of course. Kaya lang, Novi, siguro maiintindihan mo rin ang side ko. Ayoko pang mawala ang asawa ko. Marami akong pagkukulang sa kanya at gusto kong bumawi. Kahit maliit o malaki ang chance na gumaling siya, gusto kong sumugal. Naunawaan mo ako, di ba, Novi? Noon ay humina ang boses niya at medyo gumaralgal. Namula din ang mga mata niya, tanda ng pagpigil sa luha niya.
Hindi pa rin ako nagsalita pero ang totoo, gusto ko siyang hawakan noon. May paramdam ko man lang sa kanya na karamay niya ako sa sakit sa damdamin niya. Tuluyan na siyang lumuha. Yumuko para hindi ko makita. Pero pagkatapos nun ay pinunas niya ang mukha niya at muli niyang inangat ang tingin sa akin. Now, Novi, alam ko ng kwento mo. Alam ko kung saan ka galing, kung anong klaseng pamilya ang meron ka at wala ka talagang aasahan kundi si Brandon. Sana, pero sa ngayon ay makikialam ako at sinasabi ko na sa iyo na hindi na malaki ang suportang matatanggap mo mula kay Brandon. And Novi, paano kung mawala si Brandon? Anong naiisip mong gawin para sa mga anak mo? Hindi ko po alam. Nagugulat po ako. Hindi ko alam na may sakit si Brandon. Ako din. Pero after all those lab tests, it's confirmed, Novi. Bahala na po. Uuwi na lang siguro kami sa papa ko. Pero ayon kay Brandon, hindi ka gusto ng stepmother mo at mga anak niya. Opo, pero hindi naman siguro kami pababayaan ni Papa. Listen, Novi. May plano kami para sa'yo. Hindi lang ako kundi nag-agree na rin si Brandon. But first, gusto kong malaman mo na hindi kita ipapahamak lalo na ang mga bata. So I want you to trust me. Para sa'yo to. Para sa kaibubuti mo at ng mga anak mo. Ano po ba yun? Ibebenta natin itong condo nyo. Like I said, malaki ang magagastos namin sa Amerika. At ikaw, kasama ng mga bata, uuwi kayo sa probinsya namin. Titira kayo sa bahay ng mami ko. Doon, mayroon akong kapatid at pinsan na malapit ang maging matandang binata at sila ay naghahanap ng mapapangasawa kahit single mom. Pag-isipan mo, Novi, babalik ako in 2 days bago kami magpunta ng Amerika. Makaraan ng 4 na araw lang, Kuya Bono, sakay kami ng bus papuntang Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa terminal doon ay naghihintay na si Manding na siyang susundo sa amin at mag-uuwi sa kanila sa bayan ng Rizal. Si Manding ay si Lahis. Nakababatang kapatid ni Ate Reyna at isa siya sa 3 tumatandang binata na daw at naghahanap ng mapapangasawa kahit single mom. Ka-text ko si Manding habang nasa biyahe kami. Baklang-bakla siya sa text pero nung makita ko siya sa personal, lalaki ang itsura, may balbas pa at mga tattoo sa braso. Neng ang tawag sa akin. Matanda lang siya ng 2 taon sa akin. Malaki ang boses pero kumukulot ng salita. Noon pa lang, Kuya Bono, nasabi ko na sa sarili ko na kahit anong mangyari siguro ay hindi siya ang pipiliin kong pakasalan. 32 na ako nun, Kuya Bono, at hindi ako ganon kadesperadang makapag-asawa kaagad kahit pa may mga anak na ako. Nabigla lang ako sa mga pangyayari. Napasubo sa plano ni Ate Reyna at Brandon pero kung may mahaba-haba lang akong paghahanda, hindi ako kakagat sa plano nila. Isa pa, nasasaktan pa rin ako noon dahil sa nangyari sa amin ni Brandon. Alam mo, Kuya Bono, hindi na kami nagkita ulit ni Brandon bago kami pinaalis sa kondo. Nakausap ko lang siya sa cellphone. Nasa ospital pa siya noon at tinanong lang ako kung kusang loob akong pumapayag sa plano nila. Alam kong kasama niya si Ate Reyna sa ospital noon kaya napaka-casual ng pakikipag-usap niya sa akin. Ingat kayo doon. Ikaw nang bahala sa mga bata. Sorry. Ganito lang ang narinig ko mula sa kanya. Ganon kabilis sa mga pangyayari, Kuya Bono. Mga damit lang namin at laruan ng mga anak ko ang dala namin. Pera din mula kay Ate Reyna na nagkakahalaga ng 75,000 pesos. Kumukontra ang ego ko. Parang mali na sumunod na lang ako sa plano nila. Pero inisip ko rin ang mga anak ko. Kung uuwi kasi kami sa papa ko, baka kawawain ng mga kapatid ko sa ama ang mga anak ko.
Napasubo ako, Kuya Bono. Kasalanan ko dahil simula nung sumama ako kay Brandon, tinalikuran ko na mga kaibigan kong sana ay baka makatulong sa akin. Ikinahiya ko kasi sa kanila ang pagpatol ko sa may asawa kaya napilitan akong iwasan sila. Sa part na yun ng buhay ko, napagtanto ko, mali ako. Maingay si Manding. Lagi silang nag-aaway ni Tita Rona, ang mami nila ni Ate Reyna. Istrikta ang itsura ni Tita Rona. Madalang siyang ngumiti at masyadong masinop ang kanyang bahay kaya naman noon pa lang ay nag-aalala na ako na baka maabala namin siya ng mga anak ko. Isa lang ang kwarto sa ibaba ng bahay, yun lang kwarto ni Tita Rona. May edad na rin kasi siya at hindi raw okay sa kanya ang pumanik pa na og sa hagdan. Ibinigay niya sa amin ang dating kwarto ni Ate Reyna sa gawing likod, sa second floor, tapat ng kusina. Ang kwarto naman ni Manding ay nasa harap, may balcony ito na nakatanaw sa kalsada. Si Ate Marta ay kapitbahay nila at siya ang naglilingkod bilang katulong ni Tita Rona. Tagaluto, tagalinis, tagalaba. Kasama nito ang kanyang dalagitang anak na si Marisha na kaagad namang naaliw kay Cindy na anak ko. In an instant ay nagkaroon ng ate ang panganay ko. Ako noon ay nangangapa sa magiging role ko sa bahay ni Tita Rona. Hindi ako magaling magluto at may anak pa akong 1-year-old kaya hindi ko maisagad ang pagtulong. Pangalawang araw namin sa bahay ni Tita Rona, hapon noon, pasado 2:00 ay tinawag niya ako sa kanilang veranda. Halika, Novi, magkwentuhan tayo. Total, tulog naman yata si Bunso. Formal niyang sabi. Hindi ko mahulaan kung bakit mahirap para sa kanya ang ngumiti, pero madali sa kanya ang pagluha. Oo, Kuya Bono, ilang beses siyang lumuha habang nagkukwento sa akin tungkol sa mga anak niya. Una na tungkol kay Ate Reyna. Ilang oras lang daw ang biyahe mula Maynila to Nueva Ecija pero ang sabi niya sa akin, alam mo ba, Novi, na huling uwi dito ni Reyna ay 7 taon na ang nakararaan? Noon lang mamatay ang daddy niya. Maliban kay Manding, may 3 pa siyang kapatid. At kagaya niya ang mga ito na nakalimot na sa magulang. Iniisip ko nga kung naiisip man lang ba nila ako. Ang naging pagkakamali ko lang naman, Novi, ay kinontrol ko ang buhay nila noon. Ultimo, mga napangasawa nila ay ako ang pumili dahil gusto kong makatiyak na hindi sila magsisisi sa huli. Sa kanilang 4 na nakapag-asawa na, isa lang naman ang hindi naging successful ang marriage, yun lang bunsong babae. Pero si Reyna, sigurado akong proud sila sa mga napangasawa nila na pinili ko para sa kanila. Nakinig lang ako noon sa mga kwento ni Tita Rona nung araw na yon. Tuloy ay parang nakilala ko ang buong pamilya niya sa isang upuan lang na kwentuhan. Pero pagkatapos noon ay may guilt sa dibdib ko dahil hindi niya alam na hindi siya totally nagtagumpay sa pagpili niya kay Brandon na maging asawa ni Ate Reyna. Dati ring taga roon ang pamilya ni Brandon. Taga-kabilang barangay daw sila noon pero lumipat ang magulang ni Brandon sa Bulacan noong pinili na ni Brandon at Ate Reyna ang tumira sa Maynila kung saan sila parehong nagtatrabaho. Kinaumagahan, araw yun ng Sabado ay natanaw ko sa bintana si Marisha na hinuhugasan ng isang lumang crib. Nahulaan kong inutos yun ni Tita Rona sa kanya. Hapon, pasado 1:00, matapos kaming mananghalian ay nakita ko ang crib sa veranda. Katabi ng rocking chair ni Tita Rona. Doon tayo magstay sa veranda, Novi. Ilagay mo sa crib si Jariel. Mainit sa kwarto kapag hapon. Casual na sabi niya sa akin.
Umakyat ako noon para kunin si Jariel. That time ay kalaro naman ni Marisha si Sandy sa salas habang nanonood sila ng TV. Karga ko si Jariel nung bumaba kami pero natigilan ako nung makita kong may kausap na lalaki si Tita Rona. Pero biglang tumayo ang lalaki mula sa upuan niya nung makita ako na parang gusto niyang ibigay na lang sa akin ang upuan niya. Kaya lang ay nakadama ako ng hiya kaya hindi ako tumuloy sa veranda. Umupo na lang ako sa sofa sa salas kung saan naglalaro sina Marisha at Cindy. Pero narinig ko ang pagtawag sa akin ni Tita Rona. Dahil doon ay bumalik ako ng veranda. Sa sulok ng mga mata ko ay alam kong nakatingin sa akin ang lalaki. Novi, ito si Tiago, pamangkin ko. Hi Tiago, bati ko. Ngumiti naman siya pero halatang hindi komportable, parang nahihiya. Nakapangbukid kasi siya ng suot. Maitim siya pero gwapo sa paningin ko. Matipuno ang kanyang katawan at may katangkaran. Walang asawa itong si Tiago, Novi, pero may anak na rin. Tumangot-tango na lang ako sa tinuran ni Tita Rona. Maya-maya ay nagpaalam na si Tiago. Siya pala ang nagsasaka sa bukid ni Tita Rona at naroon siya para kumuha ng pambili ng abono. Pareho kayong biktima ng maling pag-ibig, Novi. Casual pa rin sabi ni Tita Rona nung makalis na si Tiago. Hindi ako sumagot, muli siyang nagsalita. Anong trabaho nung dati mong nakasama? Narinig kong tanong ni Tita Rona. Bagay na nagdulot sa akin ng kalituhan sa isip ko. Lalong naumid ang dila ko sa pag-alinlangang sumagot. Ang tanong ng isip ko noon, hindi kaya nasabi sa kanya ng anak niyang si Ate Reyna na naging kabit ako ni Brando. May business po siya. Naisagot ko na lang nung mapansin kong nakatitig pa rin si Tita Rona sa akin na parang naghihintay ng sagot ko. Totoo namang may mga negosyo si Brando maliban pa sa trabaho niya sa opisina nila. Kaya lang nakaramdam ako ng guilt noon. Pinatitiran niya kami sa bahay nila, pinakakain niya ako pero hindi pala niya alam na naging kabit ako ng manugang niya. Nung araw pa rin yon, nang makatulog na si Jariel sa kanyang magandang ngunit antigong crib. Crib pa raw yon ang bunsong anak ni Tita Rona na si Raymond. Nagpaalam ako para mag-load dahil gusto kong makausap si Ate Reyna. Gusto kong tanungin kung bakit hindi niya sinabi sa mami niya na dati akong kabit ni Brandon. Medyo malayo ang tindahan dahil pulo-pulo ang barangay na iyon at sa pulong yon na kinaroroonan ng bahay ni Tita Rona ay wala pang tindahan noon. Isang bata ang nagturo sa akin ng shortcut papunta sa pinakamalapit na tindahan. Dadaan sa kalsada sa pagitan ng mga bukid. Maganda ang kalsadang yon dahil magkabilang gilid nito ay may hilera ng mga puno. Doon ay naglakad ako at nung nasa kaligatnaan na ako ay biglang may pumutok. Akala ko ay baril kaya napahiyaw ako sabay takbo sa gilid at nagtangkang magtago sa likod ng mga puno at matataas na damo pero doon ay may batang lalaki na may hawak na boga. Yung paputok kapag New Year, pinagdugtong-dugtong na lata. Sorry po kung nagulat kayo. Alalang pa umanhin ng bata. Gwapo siya pero sunog ang balat at madungis. Bakit ka ba kasi nagpapaputok? Malayo pa ang New Year. Nakatago ka pa. Kahit sino magugulat sa'yo. Tila galit kong sabi. Pangbugaw lang po ito ng ibon. Kinakain po kasi nila ang mga palay na sinabog ni tatay. Sagot niya sabay turo sa bukid sa tabi namin na halatang ang kailan lang nasabugan ng binhi. Ganun ba? Sorry kung napagalitan kita. Hindi ko naman kasi alam yan. Okay lang po. Ako nga po pala si JR. Kayo po yung mama ni Cindy, di po ba? Oh, kilala mo na ang anak ko? Opo kasama po ni Marisha kahapon. Nakalaro ko pa nga po si Cindy eh. Sa inyo po pala siya nagmana ng kagandahan. Ay nako, ilang taon ka na ba JR?
Mahusay ka ng mambola. Magdodose na po ako sa susunod na buwan. Pero hindi po ako nambobola. Totoo pong maganda kayo. Sige na nga, sabi mo eh. Bakit po pala kasi kayo nandito? Magpapaload sana ako. Diyan daw sa kalsada niya ng shortcut. Malayo pa po ang tindahan dito. Kung gusto nyo, ako na lang po magpapaload sa inyo. Bigyan niyo po sa akin ang number nyo. May memorize mo? Hindi po sisave ko po. Sabi niya sabay labas sa bulsa niya ng cellphone na di keypad. Ibinigay ko nga sa kanya ang number ko at ang pera. Tatakbo daw siya para mabilis siyang makarating. Ay, teka JR. Paano kung magdatingan yung mga ibon? Paano ba ito paputukin? Tanong ko sa kanya. Dinemo niya sa akin. Binuksan niya ang puwitan ng boga. May takip yun tsaka inisprayhan ng lacquer thinner. Isinara ang takip, inalog-alog ang boga tsaka kinalabit ang parang igniter na mula sa lighter. Pumutok. Ganun lang po. Sabi niya tsaka nagbadaling umalis. Habang wala siya ay naghintay akong magdapuan ulit ang mga ibon pero walang dumating. Nainip ako Kuya Bono. Sumalampak ako sa damuhan at nagsimulang laruin ng boga. Inisprayhan ko ng thinner, inalog-alog at nung may kumaluskos sa likod ko ay pinutok ko ito. Paglingon ko, may lalaki. Napatayo ako, nakatawa siya. Ba't nandito ka? Nasaan si JR? Tanong niya. Ay sorry, nagulat ka ba? Tanong ko kay Tiago. Medyo lang. Nasaan ang anak ko? Si JR anak mo. Nag-volunteer na siya ang magpapaload sa akin eh. Malayo daw kasi ang tindahan kaya ako munang sniper dito. Sniper? Nakangiting sabi niya. Moo ko na lang, sabi ko naman. Hanggang sa pareho na kaming tumatawa, bigla lang siyang sumeryoso nung sabihin niyang, utusan ko na lang si JR sa bahay ni Tita Rona. Mauna ka na doon kasi may bisita ka. Ako? Oo, si Daniel. Pamangkin din ni Tita Rona. Noon ay naisip kong si Daniel ang pangatlong soon-to-be matandang binatang pinsan ni Ate Reyna. Kung pamangkin din ni Tita Rona si Daniel, di pinsan mo siya. Pamangkin ni Tito Rodel, nasirang asawa ni Tita Rona. Pagtatama niya, kaya hindi ko siya pinsan. Sige na, para makilala mo na si Daniel. Pagdating ko sa harap ng bahay ni Tita Rona ay nakita ko ang kulay puting Toyota Fortuner. Kumabog pa nga kaagad ang dibdib ko dahil inakala kong dumating si Ate Reyna at Brandon. Fortuner na puti rin kasi ang isang sasakyan ni Brandon. Agad ko lang tiningnan ng plate number kaya't napawi ang kaba ko. Pagpasok ko ng bahay, si Manding ang nabungaran ko sa salas. Nandito na siya! Sigaw niyang nakatingin sa veranda. May excitement sa mukha niya. Tumayo pa siya at parang sinalubong ako. Yan si Daniel. Narinig kong sabi niya nung palabas na ako sa salamin na pinto ng veranda. Isang lalaking maputi, mapula ang labi at gwapo ang kampanting nakaupo sa harap ni Tita Rona. Nakapagtataka rin noon ang ngiting nakasilay sa mga labi ng matanda habang nakatingin sa akin. Eto si Daniel Novi. Daniel, si Novi. Nice to meet you, Novi. Nakangiti ng bati nito sa akin. Lumabas din si Manding noon mula sa salas na may dalang silya at ibinigay sa akin pero bago ako umupo ay tinanaw ko muna ang anak ko sa crib. Mahimbing pa rin ang tulog. Bagay na bagay sa iyo ang puti, Daniel. Narinig kong papuri ni Tita Rona kay Daniel. Nakaputi kasi siya ng polo. Nakangiti pa rin noon si Tita Rona at nasa akin ang pagtataka kung anong meron kay Daniel na nagpapasaya sa kanya. Ilang taon ka na nga, Novi? Tanong pa sa akin ni Tita Rona. 32 po. 38 naman itong si Daniel, Novi. Anong masasabi mo sa kanya? English teacher ito sa China. Nagbakasyon lang pero tinabad nang bumalik. Gusto na raw mag-asawa dahil tumatanda na nga. At mas gusto niya ang single mom. Kaya
Hindi na ako magpapaligoy-ligo sa'yo, Novi. Nire-recommenda ko ang pamangkin kong ito sa'yo. Noon pa lang, Kuya Bono, ay naghahabulan na sa isip ko ang mga tanong na bakit sa gandang lalaki niyang yon, professional pa, ay hindi nakapag-asawa sa wastong edad? At bakit naman sa pagiging binata niya ay single man pa ang gusto niya? Gayon pa man ay hindi ko na isitinig ang mga tanong na yon, lalo na nung magsalita na rin si Daniel. Novi, kahit hindi mo tinatanong ay sasabihin ko na rin sa'yo para hindi ka na magsalawahan sa desisyon mo. Marami na rin akong savings. May bahay na ako dito, may sasakyan, at mabait akong tao. Ni minsan ay hindi ako nasangkot sa gulo at wala akong record sa pulis o kahit dyan sa barangay. Ngumiti lang ako at tumangutango. Nadama ko ang palad ni Tita Rona sa balikat ko. 4 na araw ka na rin dito at napansin ko sa iyo na masyado kang tahimik. Parang takot kang ibukas ang bibig mo o bang ilabas ang nasa isip at puso mo. Ganito lang po talaga ako, Tita Rona. Okay, pero ngayon gusto kong magsalita ka, Novi. Itong si Daniel, pasado ba sa'yo? Nanatili siyang nakatitig sa akin kaya't nagsalita na rin ako. Tita Rona, hindi po ako nakatapos ng kolehiyo dahil mahirap lang kami. Produkto ako ng broken family at eto, may 2 anak na po ako. Parang wala po ako sa lugar upang sumagot kung pasado sa akin ang isang kagaya ni Sir Daniel. Just say it, Novi. Yes or no? Pasado ba ako para sa'yo? Sabad ni Daniel, at ano ba ang isasagot ko? E di yes. Pagkatapos kong sumagot ng yes ay nagsalita ulit si Daniel. Thank you, Novi, and from now on, araw-araw na ako pupunta dito. I know that you need to know me better and please grab every chance to know me better because after a month siguro, muli ka naming tatanungin kung willing ka bang maging asawa ko at maging ama ako ng mga anak mo. Kuya Bono, ang sumagot ng sige or okay ay naging napakahirap sa akin noon kaya ngumiti na lang ako at muling tumango-tango. Tinotoo ni Daniel ang sinabi niyang araw-araw niya akong pupuntahan sa bahay ni Tita Rona. Alam niya na naging kabit ako ni Brandon. Hindi raw sila close ni Brandon pero close na close sila ng pinsan niyang si Ate Reyna. Nakausap ko rin si Ate Reyna nung gabing yon at hindi raw niya kayang sabihin sa mami niya na nagloko ang asawa niya. Itago na lang daw namin ang bagay na yon kay Tita Rona. Ang sabi ko, parang hindi ko kaya, Ate Rona. Kinukup-kup niya kami dito, pinapakain, tapos naglilihim ako sa kanya. Ako ang nagpatayo ng bahay na yan, Novi, nung dalaga pa ako at nagtrabaho ako sa Switzerland. Pati ang bukid dyan, yung pinasasaka ni Mami sa pinsan ko, ako din ang bumili noon and until now, sa akin nanggagaling ang pinakamalaking monthly allowance ni Mami. Wala kang dapat ikahiya sa kanya, Novi, at ang gusto ko, mag-worry ka sa magiging feelings and reaction niya kapag nalaman niyang hindi matinong lalaki ang pinili niyang maging asawa ko. Kaya habang kaya mo, Novi, itago mo. Pero kapag nalaman niya, kapag sinabi mo, ikaw nang bahalang humarap sa kanya. Nung malaman kong alam ni Daniel ang tungkol doon ay tinanong ko siya kung may balak siyang sabihin ang totoo kay Tita Reyna. Wala. Hindi ko sasabihin at hindi niya kailangang malaman. Hindi ako nakapagsalita pero naramdaman kong hindi ako komportable sa dinadala kong sekreto.
Novi, mas marami kaming sekreto ni Reyna na mas mahalaga kesa dyan na pinili na lang naming huwag nang ipaalam kay Tita Rona. Iba kasing mag-overreact ang matanda, Novi, kaya nakasanayan na naming maglihim sa kanya. Okay, ganito lang ang naging reaction ko. Pero ako, Novi, hindi ako maglilihim sa'yo. At ngayon sasabihin ko kung bakit hindi kami naging close ni Brandon. Hindi ako nagsalita pero tumitig ako sa makinis na mukha ni Daniel bilang tanda na interesado ako sa ikukwento niya. Isa ding dahilan kung bakit nawalan ako ng ganang magmahal ulit ay dahil kay Brandon. In love ako noon kay Glenda. Sobra kong mahal at inakala kong siya nang magiging asawa ko. Pero naagaw pa siya sa akin ni Brandon. Masakit yun sa akin pero dahil magkaibigan sila ni Reyna, inayaan ko na lang. Nag-abroad na lang ako noon, then nalaman kong hindi naman sila nagkatuloy ni Glenda dahil naging sila naman ang pinsan kong si Reyna. Noon, Kuya Bono, hindi ko naman napigilang magsalita. Daniel, kung sakaling maging tayo, paano mo haharapin si Brandon? Hindi ka ba magmumukhang desperado sa kanya kasi ako na naanakan niya ng dalawa ang pinili mong mapangasawa? Hindi ko na makakaharap ng buhay yun, Novi. Ganito ang mabilis na sagot ni Daniel, bagay na ikinalungkot ko ng sobra. Oo, umalis ako sa buhay ni Brandon pero mahal ko pa siya at nasasaktan ako dahil inaasahan na pala ni Daniel na hindi nagagaling ang asawa ng pinsan niya. Na-offend ako, Kuya Bono, kaya't ang tanong ko pa, Daniel, marami namang dalaga dyan. Bakit ako pa ang gusto mo? Well, sabihin na nating bilib ako sa taste ni Brandon. When he chooses someone to be a part of his life, he never goes wrong. Ganun lang yun. Isa pa, Novi, napakaganda mo inside and out. Aanin ko naman ang dalaga kung mag-a-adjust pa ako sa mga flaws niya. Marami akong flaws, Daniel. Wala akong nakikita, Novi. I have made my decision and it's getting stronger and firm day by day. At ikaw, Novi, ang pakakasalan ko. May isang araw na nagpa-load ulit ako at tinahak ang shortcut. Matapos ako magpa-load, nung pabalik na ako ay naisipan ko lang tumambay saglit sa lugar kung saan ko unang nakita si JR noong nagbabantay siya ng bukid at nagtataboy ng mga ibon gamit ang boga. Noong naroon na ako sa part na yon ay may narinig akong ingay ng mga tao. Paglingon ko ay nakita ko ang ilang kabataang lalaking nakahubad ng pang-itaas. Nasasapa sila sa di kalayuan. Hanggang sa mapansin ako ng isa. Then halos lahat sila ay nagtinginan sa akin. Isang makulit ang sumigaw pa ng, "Ay, ate ganda!" Isang lalaki ang tumayo na dati ay nahaharangan ng matataas na damo. Sumigaw ito, "Novi!" Sabay kaway, si Manding. Patakbo siyang dumako sa kinaroroonan ko at may hawak siyang buong suha na nabalatan na. Vitamin C para di ka magsisi sa pagpili mo. Nakangiting sabi niya sabay abot sa akin ng kulay pink na suha. Anong ginagawa mo dito? Hinahanap mo ba si Tiago? Tanong niya at napakunot-noo ako. Bakit ko naman hahanapin si Tiago? Bukid niya to, pero wala siya dito. Nasa kabilang barangay, nagko-construction. That time, Kuya Bono, ay nagkulay berde na ang bukid dahil tumubo na ang mga binhe. Mas gwapo si Tiago kaysa kay Daniel, di ba? Malandi ang ngiti ni Manding pagkasabi nito. Pero hindi ko siya sinagot. Kaya lang ay nasa akin ang pagsang-ayon at pag-amin na parang hinahanap-hanap ko nga si Tiago at JR. Pakiramdam ko kasi nun, Kuya Bono, ay totoo silang tao. Kahit mahirap sila, sincere sila sa kanilang mga salita. Alam ko, 3 kaming nirekomenda ni Ate Reyna ko at sinabi niyang gusto naming mag-asawa. Pero Novi, out na ako. Oo, napatol na rin ako sa mga babae noon pero mas maligaya ako sa mga boys. Ayun ang dami nila. At alam mo, Novi,
Lasingin mo lang ako, magsasabi ako kung sino ang dapat mong piliin sa dalawa. Ha? Anong dalawa, Manding? Si Daniel lang naman ang nililigaw kasi nga, nahihiya si Tiago. Wala daw kasi siyang may pagmamalaki kundi ang burat lang niya. Natawa ako sa malaswang salita ni Manding. Hoy, huwag kang tumawa, totoo yon. Dak si Tiago. Bakit pa siya iniwan ng nanay ni JR kung dak siya? Pabiro ko namang tanong bilang pagsakay sa trip ni Manding. Ambisyosa at saka nakialam kasi si Madam Rona. Kaya yon. Hiwalay sila. Pero hindi sila nakasal. At ang pagkakaalam ko hindi rin talaga nila mahal ang isa't isa. Nasan ngayon yung nanay ni JR? Nasa Visayas yata. May asawa at mga anak na doon. Marami namang dalaga dito, Manding Bakit di pa nag-aasawa si Tiago? Marami nagkakagusto sa kanya kahit mahirap siya kasi mabait naman siya at masipag pa nga. Kaso wala naman siyang maibigan sa mga nagkakagusto sa kanya. Ikaw ang gusto niya pero sabi niya check daw na hindi mo siya magugustuhan dahil mahirap lang siya. Alam din niya na si Daniel ang gusto ni Mama para sa'yo. Napansin mo naman siguro yun, di ba? At sabihin ko sa'yo, Nobby, intrimitida ang mami namin. Manding, what if ikaw ang gusto ko? Biro ko para lang maiwas ang topic na yon kasi hindi na ako komportable. Ang sagot niya, Neng, papatulon kita dahil gusto ko rin magkaanak. Pero hindi ako mangangako na iiwas ako sa mga boys ko. O sige, tara pakasal. Sabi ko, gaga ka rin no? Buong halit niyang tawa. Nakitawa na rin ako pero si Tiago ang laman ng isip ko. Noong naglalakad na ako pa uwi, hawak ang suhang bigay ni Manding, kausap ko ang sarili ko. Oo, gusto ko si Tiago kasi lalaking lalaki, gwapo, matipuno. Kaya lang, may dalawang batang kailangan kong buhayin at paghandaan ng magandang future. Si JR, halatang kulang sa mga bagay-bagay kahit nag-iisa lang siya. Sa batang yon pa lang ay nakikita ko na ang kakapusan ni Tiago. Paano pa kung dumagdag na kami sa mga pasanin niya? Kaya lang naisip ko rin, what if mawala si Brandon? Matigil yung allowance namin? Ganon din. May iwan lang din kaming tatlo ng mga bata at syempre mauobliga din akong kumayod para mabuhay ang mga anak ko. Inaamin ko, Kuya Bono, na kahit binabandera ni Daniel sa pagmumukha ko na kaya niya kaming bigyan ng mga anak ko ng maginhawang buhay, ay hindi ko naman maatim ang makasama siya dahil wala akong maramdamang espesyal na feelings para sa kanya. Parang masyado siyang malinis, mataas ang bilib sa sarili. Well, professional siya kaya natural sigurong umaapaw ang self-confidence niya. Pero hanggang noon kasi, Kuya Bono, ay nananatiling malaking tanong sa isip ko kung bakit sa kabila ng magagandang katangian niya ay hindi siya nakapag-asawa. At parang naging desperado siya sa pagnanais na asawain ng isang single mother na katulad ko. Natapos ang isang buwang mahigit na inilaan ni Daniel sa panliligaw sa akin. Kailangan niyang bumalik ng China dahil kakasuhan daw siya sa pagsira sa kontrata niya. Hindi ko napaghandaan ang gabing yon na seryoso ang tema ng usapan naming tatlo ni na Tita Rona. Ang tanong, pakakasalan ko raw ba siya? Baka daw pwede niyang marinig ang desisyon ko bago siya bumalik ng China. Kapag daw pumayag ako, pwede na raw kaming lumipat na mag-iina sa bahay niya at padadalhan niya ako ng pera buwan-buwan. Magsalita ka, Novi. Mahaba na rin ang isang buwan para makabuo ka ng desisyon. Sabad ni Tita Rona. Come on, speak your heart out. Sabad ni Daniel. Ang sabi ko naman, kung isip ko po ang susundin ko, payag akong magpakasal sa iyo, Daniel. Pero ang puso ko, saglit akong napasulyap kay Tita Rona dahil inasahan ko na kagad siyang sasabad at sasabihing mali kung puso ang gamitin ko lalo na't may mga anak ako.
Pero natinag ako nang magsalita si Tita Rona. Okay Daniel, bumalik ka na ng China at kalimutan mo na itong si Novi. Maghanap ka na lang ng iba. Ikinagulat ko ang sinabing yun ni Tita Rona. Tinapik niya ang braso ko at ang sabi niya, mabuti naging honest ka sa sarili mo, Novi. At gusto kong malaman mo na nauunawaan kita. Nagawa kong mag-sorry at magpasalamat kay Daniel. Nakangiti naman siyang tinanggap ang paumanhin ko at kinabukasan niya ay nagbalik na siya ng China. Isang gabi tinawagan ako ni Tita Rona. Nasa itaas lang ako at siya naman ay nasa veranda. Hindi ako makatulog, Novi. Pwede ka bang bumaba? Kailangan ko lang ng kausap. Bumaba naman ako. Nasa veranda siya, nagpapaypay. Nagkape ka ba, tita? Tanong ko pero umiling siya. Tumawag si Reyna. Nasa Amerika pa sila. Ito ang sagot niya. Alam mo, Novi, namanan ni Reyna ang ugali ng daddy niya. Malawak silang mag-isip. Malalaki ang mga puso nila. Opo, napakabait po ni Ate Reyna. Oo, at may inamin siya sa akin tungkol sa iyo at kay Brandon. Napayuko ako bigla dahil hindi ko kayang salubungin ang titig sa akin ni Tita Rona. Kita mo, Novi? Pagkatapos ng nangyari sa inyo ni Brandon, inalala pa rin ni Reyna ang kapakanan ninyong mag-iina. Kung ako yun, hindi ko yan magagawa. Sorry, tita. Huwag kang mag-sorry sa akin. Ang totoo, naiinggit ako sa kanila, kay Reyna at sa daddy niya. At alam mo ba kung bakit kita pinababa? Eh sabi niyo po kailangan niyo ng kausap. May mahalaga akong itatanong sa iyo, Novi. Ano po yun, tita? Kung puso mo ang tutugon sa tanong ko, ano kaya ang sagot nito? Ano po bang tanong? Novi, gusto mo ba si Tiago? Pangalawang balik ko na rin dito sa Singapore, Kuya Bono. Mababait ang mga amo ko pati ang mga anak nila kaya naman parang naging part na ako ng kanilang pamilya. Ang pagiging domestic helper ang naging solusyon ko para matulungan ang pinakamamahal kong asawang si Tiago. Hindi siya sang-ayon sa desisyon kong mag-abroad pero nagpilit ako dahil may mga plano at pangarap ako para sa aking pamilya. Malaking sakripisyo ito pero nagtitiis ako. Mahal na mahal ko sila, hindi lang ang dalawang anak ko kundi maging ang mag-amang JR at Tiago. And yes, Kuya Bono, totoo ang chismis ni Manding. Dakila nga ang sukat ng asawa ko kaya naman sabik na ulit akong makapagbakasyon ngayong December. Tunay na napakalaki ng puso ni Ate Reyna. Ang regalo pa niya sa kasal namin ni Tiago noon ay 1 ektaryang bukid mula sa 4 na ektaryang sinasaka ni Tiago. Kaya lang ay hindi pa rin yon sapat kaya nagpa siya akong manilbihan dito sa Singapore. Mula nung makasal kami ay kay Tita Rona na kami tumira, maging si JR. Inaalala kasi ni Tita Rona ang mga anak ko na baka daw magkasugat-sugat kapag tumira sa bahay ni Tiago sa tabi ng bukid. Nadagdagan tuloy ang trabaho ni Ate Marta dahil pati ang pag-aalaga sa mga anak ko ay katulong siya ni Tita Rona. Pamangking buo ni Tita Rona si Tiago. Ang asawa ko ay bunsong anak ng nasirang panganay na kapatid ni Tita Rona. Uli lang lubos na si Tiago at dati daw ay kay Tita Rona talaga siya nakatira. Umalis lang siya nung ipagpilitan ni Tiago ang makasama ang girlfriend niyang ayaw naman ni Tita Rona. Yun yung nanay ni JR. Nagkagalit daw noon sina Tita Rona at Tiago pero nung iwanan si Tiago ng nanay ni JR, nagbati rin silang magtita. Nakasal kami sa simbahan, Kuya Bono.
Simpleng kasal lang yon, pero nang kasalukuyan ng seremonya sa aming kasal, ay hindi ko nakaligtaang ipagdasal si Brandon at ang kanyang kaligtasan. Hindi ako pala simba, Kuya Bono. Pero parang nakatulong ang dasal kong yon para sa paggaling ni Brandon. Hindi pa siya lubusang magaling ngayon, pero ayon kay Ate Reyna, malaki ang progreso ng medication ni Brandon. Si Daniel ay nasa China pa rin hanggang ngayon. Wala pa rin siyang asawa, pero matagal nang nasagot ang tanong sa isip ko tungkol sa kanya. Lasing si Manding noong magkwento siya sa akin kung bakit hindi nakapag-asawa si Daniel. Pero sabi ni Manding, sekreto lang namin yon. Anyway, masyado nang napahaba ang kwento kong ito, Kuya Bono, and please lang, pakihilera naman ito sa DKB. Umaasa at nagpapasalamat, Novi. Sa mga ganitong instances, kung gustong maniwala na ang gamot sa napakaraming problema sa mundo ay kabutihan, yan ay ipinakita sa iyo ni Ate Reyna mo. Kung gusto niyang magpakakitid ang utak, magpaka-hostile, magpaka-violente, pinatulan ka sana niya o kaya binigyan ka ng leksyon na kahit kailan na hindi mo makakalimutan. Pero hindi niya ginawa sapagkat naniniwala ka na siya ay masyadong edukada. Nandun yung level niya at ayaw niyang pumunta sa level mo at magpakakitid. At naniniwala ko sa part na siya ay edukada talaga sapagkat alam mo yung pag-amin pa lang na may pagkukulang ka ay tanda na ng kalawakan ng pag-iisip, katalinuhang totoo. Okay, so you are lucky sapagkat siya ang naging tunay na asawa ng ex-kabit mo. At ikaw naman ay naniniwala akong mabuting tao ka at again ay naniniwala ako na karamihan ng magagandang kwento ay nagmula sa mga taong may problema sa pamilya. Kasi kung perfect yung family mo, probably hindi mo makikilala si Brandon, hindi ba? And dahil doon sa flaw doon sa yung family ay nangyari yung kwentong ito na sa tingin ko ay napakaganda. And sa kabila ng lahat ng sabi mo ay masalimuot mong buhay, ay nandun yung blessings ng napakabubuting tao sa paligid mo. Pero mabalik tayo pala doon kay Ate Reyna mo. It is not, maybe it's not only because matalino siya, malawak siyang mag-isip, but because mahal na mahal niya si Brandon and that gusto niyang magmakaawa sa Diyos na pagalingin pa siya. She needs to pray. Siguro hindi lang minsan sa isang araw, kundi gusto niyang meron siyang napaka-constant na communication sa Diyos, maging open yung linya nila, and that kung siya ay magpapakitid ang utak sa pagpaparusa sa iyo ay baka hindi maawa sa kanya ang Diyos. Kaya siguro nag-sacrifice na lang siya. Sacrifice yung kahit masakit sa'yo ay baliwalain mo na lang because kailangan mong magpakabuti, hindi pa? You said that hindi ka pala simba at nagdasal ka ng kasal mo and naniniwala ka na nakatulong yon para sa pagbuti ng kalagayan ni Brandon. Naniniwala din ako somehow na nakatulong yon, pero mas naniniwala ako na ang pinakamaraming dasal ay nagmula talaga kay Ate Reyna mo. She's kind and I do hope na mag-send din siya ng kwento. It's a beautiful story all in all, kahugot na Novi, at maraming salamat sa pagbabahagi mo. And of course, your husband now is also another blessing. And I do hope na magpatuloy ang magandang relasyon ninyo.
magpakatatag sana siya at hindi magaya sa karamihan ng mga lalaking ang asawa ay OFW na natutokso na lamang. Pero sa tingin ko ay matatag siya sapagkat matagal na siyang walang asawa, meron na siyang anak. Pero hindi naman na-link sa kung sino-sino lang. Sabi nga ni Manding, maraming nagkakagusto sa kanya pero hindi naman niya ito gusto. So I think meron din siyang dangal na iniingatan. May respeto siya sa kanyang sarili and sana nga ay maging matibay ang inyong relasyon. Again, kahugot na Novi, maraming salamat for the beautiful story. At ngayon sa ating mga shoutouts, first 20 lang mga kahugot, si Len Antonio Tolosa says, pa-shoutout po, always a bangers here in Hong Kong. Maraming salamat. Nila Jane Stoneheart Diaz Abdido, listening here in Dubai. Maraming salamat. And Charlene Castro, shoutout kay Bono from Amulong West. And eto naman bala kay Karen Sapphire Kimaw Kapuyan. Shoutout sa mga kasamahan ko dito sa Hong Kong, lalo na kay Ruth Lumita Kimaw, Christy Balawang, Mia RB Olaw, Jeff Shayna Sharon at Ate Marife Asuncion in Collado. Thank you Karen Sapphire Kimaw Kapuyan. Clarence Kumaid Ngateb, shoutout to you. Susan Aquino Galiabo Viernes, shoutout to you. Ancheta Navarro Jenny, shout out sa lahat ng nagtatrabaho dyan sa Taiwan. Shout out sa inyo at sa family ko dyan sa Kawayan City, Isabela. From Ancheta Navarro Jenny, Cherry Resha M. Duerme, shout out to you. Joy Ogano Bantok, shout out to you. Maricel Tamayo Visera and Cherisa Matayo Kafugawan. Shout out naman kami dito sa Tuwao na laging nakikinig sa'yo. Maraming salamat Cherisa and the people of Tuwao. SP Shell Sakla, shoutout to you, ganun din kay Ruby Jean Derwin, Carla Ligado Drupan Mundo. Shoutout po, Kuya, listening here in Saudi Arabia from Tabuk City, Kalinga. Syukran, Kuya, syukran din sa'yo. And Ruby Jean Derwin. Always a banger sa mga bagong story na upload nyo sa listeners since nasa radyo ka pa. Maraming salamat from Cagayan Valley. Jenny Balbuena Jacinto Orque. Salamat Kuya Bono at salamat din sa may-ari ng kwento. Pasyalo na lang din Kuya, listening here in Baguio City. Thank you Jenny. Ann Rosa, shout out to you. Nicholas Lincoln Riedberg, shout out to you. Irma Linda Evangelista, maraming salamat sa pagkikinig dyan sa Hong Kong. Yang, shout out sa family ko sa Delphin Albano. Hindi pala. Delphin family and Respicio family from San Agustin, Isabela. Thank you. Pasensya na iyang. Rahima Sanday Budi. Assalamualaikum Kuya. Salamat at welcome back. Shoutout sa pamilya ko, Budi family ng Tamontaka 3, Cotabato City. Mag-ingat po. Ikaw lagi, asahan mo po ang suporta ko always. Stay healthy. Maraming salamat. Shukran Rahima Sunday Budi. Sunday o Sanday Budi. Janine Thorgli Mareki Espartero, hirap naman. Shoutout po sa pamilya ko Espartero, Berdin, Tajan, Humpay, Manalo sa North Cotabato, sa Mindanao. Lagi po nakikinig asawa ko at yung iba ko pang kamag-anak na virusan ka rin ng pakikinig sa iyo from Janine of Doha, Qatar. Thorgli Meraki Espartero. Thank you, Janine. And Mylene Kuntapay Zinampan. Shout out to you. Princess Mabun. Shout out dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Mula sa Alakapan, Cagayan. Valdez Amelia Kawili. Shout out po kayo Bono. Listening here in Alhasa, Hufuf Damam. Ni nagadumit 10. Always waiting sa bagong upload mo. Thank you so much kay Mr. Galvez na nagsabi sa akin ng YouTube page at Facebook page mo. Maraming salamat Amelia Valdez Agkawili at kay Mr. Galvez. Thank you so much. Zoyong, shoutout po sa pinsan ko Jari Ger, sa anak niya Gresel Dagman Caspilian at sa anak ko din po Javi Balanay. Ingat kayo. Rowan Husto Zuprok Lopez, shout ko yung from Kuwait. Maraming salamat Rowan. Crisel Faye Marceline,
Shout out, Kuya, listening here in Riyadh, Saudi Arabia. Jessa Joyce Tamang Dacuso. Pa-shoutout po, dear Kuya Bono from San Pedro, Tumawini, Isabela. Ann Ignacio, shoutout to you at nakikiramay kami sa pagpanaw ng iyong ina. Ann Ignacio, Crystal Calabiao Sibaluca, shoutout to you. Criseline Manuel Cariaga, shoutout dyan sa Pinas, Kuya Bono, shoutout from Saudi Arabia, Riyadh. Meru Jewel, pa-shoutout po always sa bangers dito sa Japan. Gusto ko din pong magpasalamat sa mga nakakapakinig pa rin sa aking kwento na nagme-message sa akin, nagme-message sa TikTok at nagko-comment sa YouTube ko kahit hindi na ako nag-upload. Meru Jewel. Rosel Picog, shoutout to you. Edison Mirasol, shoutout sa family ko dyan sa Manila at salamat Kuya Bono at may abangan na naman kaming bago. Thank you Edison and Pahila Ligayo. Shoutout to you dyan sa Alhasa, Saudi Arabia. O yung dami ng taga-Alhasa ha. Shoutout kay Bono here in Rojas, Isabela, Agyaman Kuya Bono, Agyaman Met, Daisybel, Olivia Pulido Tasio. Pa-shoutout Kuya Bono, mag-ingat tayo lagi. Condolence kadagiti kailyan sa pamilya Celo, RIP sa mga 7 magkakapatid na natabunan. Nakakalungkot naman, Bagyong Pipito. Jinky, hello. Kumusta po? Okay lang, Jinky? Ikaw ba yung Jinky na nagpadala ng kwento kasalukuyang ini-edit? Jinky. Lilibet ba rin sa Sabado? Pa-shout Kuya Bono, always nakaabang sa lahat ng channel mo. From Minagbag, Quezon, Isabela. Irene Castro Potention RM, pa-shout dear Kuya Bono, always a banger here in Saudi Arabia. Albadaya, pa-shoutout sa asawa ko dyan sa Bicol, Peña Blanca, Cagayan, si Ronel Miguel at 2 kong anak sila Joy Dominic. Love na love ko kayo. Kayo ni Mama at sa family Castro at Potention dyan naman sa Ubong, Solana. Hi Kuya Bono, always watching from KSA. Angela Ligayo, shoutout to you. Cyril De La Cruz Vinluan ng Dubai. Marites Basyo Domanas, halo kada kayo amin, sapay kumatad na tayo nga nasalon at latta kakabsat. Pa-shoutout Kuya Bono, avid listener here in Kuwait. Melanie Castro, shoutout Kuya Bono, waiting for the next upload. Mula sa Montalban, Rizal. Maraming salamat Melanie. Moises De La Cruz, shoutout Kuya Bono kay Ma'am Ella Reyes Corcuera. Zel Oirevlis, pa-shoutout Kuya Bono sa baby kong addict sa mga binabasa mong kwento. Crescent Pokfola, I love you. Gaano ba kababata yan? Baka naman mga bata pa. Kung minsan may mga parte na hindi nila dapat naririnig. Kagaya nga ni Kagawad ng Santa Maria Isabela, si Rose ba yun? Pasensya na, Kagawad, at kulang ako sa tulog kaya hindi maganda yung aking memorya. Hazel Tomas Bumanlag, waiting po sa new story na i-upload. Pa-shoutout bangers here in KSA. Thank you so much. Ingat lagi and God bless. Yun, nabasa natin lahat mga kahugot at muli maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras para sa ating programa. At sa iyo, kahugutan Novi, ingat ka palagi and God bless you and your family. Stay healthy, kahugot. Stay safe.